Hallelujah. Magandang umaga po sa inyong lahat at tayo po nagpapasalamat sa Diyos. Minsan pa na tayo kanya dinako upang muling pag-aralan ang kanyang mga salita. Kayo po naming mga kapatid at mga bisita sa kauna-unahang pagkakataon kung meron po, kami po ay malugod na tinatanggap sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Nais ko pong ituloy ang paksa na ating iniwan, 3 linggo na po nakakaraan patungkol po sa kaligtasan. Salamat po sa inyong mga panalangin at halos po isang buwan na hindi po ako nangangaral. Kaya medyo parang naninibago na naman ako sa aking pangangaral. Gayunpaman natin pong ituloy ang paksa na ating iniwan noong nakaraan na mga linggo. Ito po ay patungkol sa kaligtasan, salvation. At tayo po nagpapasalamat sa Diyos na Kanyang ipinapahayag ang Kanyang mga salita sa panibagong kaparaanan upang ating lubusan maunawan ang mga bagay na Kanyang ginagawa ngayon sa kasalukuyan sa bawat buhay natin. Kaya pinag-uusapan po natin ang ilan sa mga 7 banal na kagamitan ng tabernakulo ng kapisanan. Ang mga 7 banal na kagamitan na ito ng tabernakulo ay mga hakbang ng kaligtasan. Kung inyo pong naalala, ang mga 7 banal na kagamitan, the 7 holy furnishing sa Tabernacle of Congregation, ang mga ito ay 7 banal na hakbang kung paano tayo tutubusin ng Diyos sa kapangyarihan ng Diablo tungo sa kapangyarihan ng Diyos. Ang mga hakbang pong ito ay tinutulungan tayong maunawan ang ating pong progreso o pagsulong natin mula kay Satanas tungo sa Diyos. Nais ko muna ang ating tignan ang mga kagamitan nito parang pagsasariwa po sa ating pag-aaral. Okay. Top view muna. Sige, okay. Bilang pong review sa ating pag-aaral, nais po nating sariwain ang ilang mga 7 kagamitan na ating pong tinatalakay sapagkat ang mga 7 mga kagamitan nito ay kumakatawan sa 7 hakbang ng ating katubusan. Ang unang kagamitan na masusumpungan natin at ating pinag-aralan sa nakaraan na mga linggo, ito pong tinatawag nating altar of burnt offering. Dito po ang altar kung saan po sinusunog ang mga handog. At ang pangalawang kagamitan na ating pinag-aralan ay ang laver. Kung niyo po mapapansin, ito po ang palangganang hugasan. Ito ang kabuuan ng tabernakulo ng kapisanan, kung niyo po mapapansin. At sa loob po ng tolda ng tabernakulo, ang tolda ng tabernakulo ito ay nahahati ng 2. At meron pong 5 kagamitan na ating mapag-uusapan sa mga dating na mga linggo. At nais ko nating tignan muna yung pang 15 kagamitan. Ito po ang top view ng ating pinag-aaralan. Inside the tabernacle. Okay, ang top view, this is the altar burnt offering, the laver, at pagpasok po sa banal na lugar, the holy place, meron pong 3 kagamitan na ating masusumpungan. The table of showbread, ito po ang mesa na tinapay na handog. Ang lampstand, ang kandilarang ginto na ito ang pag-usapan ngayong umaga. At ang altar of incense. At sa pinakabanal na lugar o tinatawag na the most holy place, dahil po ang toldang tabernakulo ito ay nahati ng 2, holy place and most holy place, na dito po bumababa ang presensya ng Panginoon. At nandito po ang Ark and the Mercy Seat, ang tinatawag nating Ark of the Covenant. Ito po ay, kung niyo mapapansin, the Ark and the Mercy Seat, inati po natin ito. Yung pong cover, ang ark na mga anghel po ng kerubin na yari ng ginto at mismo ang kaban ng tipan, ito po ay nahati ng 2. Kaya bilang po natin 2 kagamitan ang Ark of the Covenant. So, altar burnt offering, number 1, laver, number 2, the table of showbread, number 3, number 4 is the altar or the lampstand, and number 3, the altar of incense, and number 5, 6 and 7, the Ark and the Mercy Seat. Okay. Patay mo muna, Brother Ron. So, ang mga 7 banal na kagamitan na ito ay mga hakbang
sa ating katubusan. Tinutulungan tayo na ating pong maunawan ang ating pong pagsulong o progreso sa mula kay Satanas tungo sa Diyos. Lahat na nakaunaw ay magsabi ng amen. Okay. The work of moving us from Satan to God begins at the moment we receive Jesus. Hindi ba? Ang banal na gawain na tayo po ay nililipat mula kay Satanas tungo sa Diyos, ito po ay nagpasimula sa oras na ating tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo. So the principal task of the Christian, remember, ang pinakamahalagang gawain ngayon ng bawat isa sa atin is to cooperate, na tayo po ay makipagtulungan with the Holy Spirit as He performs the work of moving him o tayo from Satan to God. Ito po ay mahalaga, na tayo po ay makipagtulungan, makipag-isa sa Banal Espiritu, habang ginagawa niya ang trabaho niya na tayo po kanyang nililipat mula kay Satanas tungo sa Diyos. Ating po napag-aralan, the goal of our salvation. The goal of our salvation. Ang our traditional understanding, ang hanggan o nilalayan po ng ating kaligtasan, yung po nakaugalian na kaalaman natin na tayo po ay manirahan na walang hanggan sa kalangitan. Hindi po ito ang ating nakaugalian na kaalaman sa nilalayon ng ating kaligtasan. Kaya maraming mga Kristiyano ngayon, tanungin mo, anong dahilan, bakit naligtas? Anong goal ng iyong kaligtasan? Kung makarating sa langit, ang manirahan doon na walang hanggan, magpupuri ng 10,000 taon. Ito po ang kaugalian, nakagisnan, nakaalaman natin sa nilalayon ng ating kaligtasan. Subalit po base sa liwanag ng kasulatan, ang tunay na layunin o goal ng ating kaligtasan ay kapag hindi na po, hindi na nayayanig ang ating pakikipisan sa amang Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Yesus at ating ipinapahayag sa ating kaisipan, sa ating mga gawa at sa ating mga salita ang wangis at larawan ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po ang goal ng ating kaligtasan. Kapag ang mga bagay nito ang nilalay ng ating kaligtasan, ang kalangitan ay consequence na lamang ng bunga ng ating nilalay nito base sa liwanag ng salita ng Diyos. Kaya, ang programa ng ating katubusan, ito po ay may programa. Pagtanggap kay Kristo, dapat tayong magpatuloy sa programang ito. Ito po ay nagpasimula nung tayo ay nakapisan kay Satanas, hindi ba? Nung tayo tumanggap kay Kristo. O nung tayo bago tumanggap kay Kristo, tayo nakapisan kay Satanas. At nakikita ang bakas at wangis ni Satanas sa ating mga kaisipan, salita at mga gawa. At ang programa ng katubusan ito ay makakompleto kapag, gaya ng aking nasabi, hindi na po nayayanig ang ating pakikipagpisan sa amang Diyos sa pamagitan ni Jesus. Amen? Untroubled na po yung union natin, yung pakikipagpisan natin sa amang Diyos. At ating ipinapahayag sa ating kaisipan, sa ating mga gawa, at sa ating mga ugali, hindi ni maipaktong mga ugali natin. Kaya yung ipinapahayag ng ating kaisipan, lahat ng ating buong pagkatao, ang wangis at larawan ng Mesiyas. Ang lahat ng nakaunaw ay magsabi ng amen. Okay? Kaya ang mga 7 banal na kagamitan na ating pong pinag-usapan sa tabernakulo ng kapisanan ay mga 7 hakbang ng kaligtasan. Ang mga hakbang na ito ay tinutulungan tayong maunawaan ang progreso at pagsulong natin mula kay Satanas tungo sa Diyos. Ang tanong, saan na kaya tayo sa hakbang na ito? Ang unang kagamitan na ating masusumpungan o masusumpungan na mananambahan ay ang altar of burnt offerings or offering. Gaya po ng ating, you may show it sa top view, Brother Roll. Sa oras po ang isang Israelita ay nakapasok sa makulay na pintuan, baliktad. Kasi meron siguro bagya. Okay po, sa oras ng isang pong mananambahang Hudyo ay magpasok sa isang makulay na pintuan ng bakuran ng buong tabernakulo, ang unang kagamitan na kanya masusumpungan ay ang altar of
burnt offering. Sapagat ito po ang pinakaunang altar kung saan po sinusunog ang mga handog ng mga mananambahan. Kaya, atin po makikita sa courtyard ang kagamitan na ito. Ang bronze altar. Ang sinasabi po nito sa atin, God always meets people at the cross. Okay? Ito pong spiritual na kahulugan sa atin. God always meets people at the cross. Palaging makikipagtagpo ang Diyos sa tao doon lamang sa krus dahil doon ang lugar kung saan po dumanak ang dugo. Alam natin sa altar na ito kung saan sinusunog ang mga handog, pinapatay ng mga serdote, mga levita, at lahat ito po ang nangingibabaw sa buong courtyard. Ang tawag po sa kapaligiran ng tabernakulong ito ay outer court or courtyard o panlabas na bulwagan. Okay? Ito pong buong paligid na ito. Ang tinatawag dito ay courtyard or outer court o panlabas na bulwagan. So dito po ay sa altar nito ay ating mapapansin na ginagawa ang lahat ng paghahandog sa pagpatay ng mga tupa. Ang pangalawang kagamitan ng tabernakulo ay ang laver, ang palanggan ng hugasan. Exodus chapter 30 verses 70 to 21. Nandito po ang description ng palanggan ng hugasan. Ang tubig po sa palangganang ito ay ginagamit pagkatapos po, pagkatapos po ng mga levita at mga serdote ay naglikod, bago po sila makapasok sa tabernakulo, sa banal na lugar, kailangan muna silang maghugas ng kanilang mga paa at kamay sa palangganang hugasan na ito. Kaya ba nakakasunod? Okay. Ano po sinasabi nito sa atin bilang mananampalataya? Ipinapakita po sa atin ang paglilinis ng mananampalataya mula sa dumi ng sanglibutan. At dapat siyang manatiling puro habang siya'y lumalakad sa makasalanan na sanglibutang ito. Ang Hebreong palangganang hugasan pong ito, ang palangganang hugasan nito, okay? At ang Kristiyanong bautismo ng tubig or water baptism ay magkatulad po ang kanilang kahulugan. Magkatulad ang kanilang kahulugan. Water baptism, ito po yung ating gagawin sa mga susunod na mga araw. Ito po inaantala dahil po ako nagkasakit. Ako po ay mag-rent ng isang swimming pool dyan para magkaroon tayo ng water baptism. Sana po maliwanag na sa punto ito anong ibig sabihin ng water baptism. Kay water baptism means this. Ang ginagawa ngayon ng mananampalataya kapag siya'y inulublob po sa tubig, ang kanyang ginagawa, sana ito ng ating gagawin at ipapasya sa ating mga puso. Na ang mananampalataya kanya pong tinatakwil at tinataligdan ang sanglibutan para na po siya'y walang reserbasyon na mag-cleave o ibigay ang kanyang sarili sa Mesyas ng buong puso. Kaya kapag tayo po ay nabautismo ng tubig, that is supposed to represent, okay, na ating na pong sinabi ganyan ang ating napag-aralan na we have said goodbye sa ating buhay sa sanglibutan. Okay? Kapag tayo ay napapabautismo ng tubig, ang ating pong sinasabi, we are saying goodbye sa ating buhay sa sanglibutan. That we have said goodbye to our life in the world. At ang pangatlong kagamitan natin po tinalakay ay ang table of showbread. Ang mesa ng tinapay na handog. Exodo, Kapitulo 25, talatang 23. The table of showbread represent sino? Kumakatawang kanino the table of showbread? Ang tinapay? It represent who? The Lord Jesus Christ. Okay. The living word. Pagpasok ng saserdote, sa kanang bahagi niya ang mesa ng tinapay na handog. At ang mga tinapay na ito ay kumakatawan sa ating Panginoong Hesukristo. The living word of God. Siya ang buhay na salita ng Diyos. Kaya kanya pong ipinapahayag o ipinahayag sa John chapter 6 verse 51 na kanya sinabi, I am the living bread which came down from heaven. Ako ang buhay na tinapay
na bumaba mula sa kalangitan. Christ, the living bread. Si Kristo ang buhay na tinapay. Siyang tinapay mula sa Diyos na kailangan kainin ng bawat sa atin para tayo ay mabuhay. Okay? Kailangan natin kainin ang tinapay na ito para tayo ay mabuhay. Ang tanong, how do we eat Messiah? How do we eat Messiah? Kainin ng Mesiyas, ang ibig sabihin po nito ay kainin ang buhay at banal na likas. Eating Messiah means eating Messiah. Amen? Kainin ng Mesiyas ay kainin ng kanyang buhay at banal na likas. Kaya kainin ng Mesiyas ay kumain spiritually ng buhay na salita ng Diyos. Ito po ay isang spiritual na proseso, subalit ito po kailangan natin gawin sa araw-araw ng ating mga buhay. The incorruptible seed within us, yung pong buto na hindi nabubulok, na sa loob natin kapag tinanggap natin si Kristo, walang iba kundi siya, must be renewed continually. Kailangan po yan. Tuloy-tuloy na dinidilig sa pamagitan ng paglapit at pakikipag-ugnayan sa Mesiyas, na siya ngayon ay nasa kanang kamay ng Diyos. Kaya, sometimes dumarating ang Mesiyas sa atin sa pamagitan ng ating pagbabasa ng kasulatan. Okay? Ito po'y mahalaga. Siya'y dumarating sa atin at pinakakain tayo na kanyang sarili sa pamagitan po ng pagbabasa ng kasulatan. Ang tanong, kayo ba ay kumakain sa kanya? Siya ba'y nagiging living bread sa inyo? Do you read the Word of God? Or more than your television? More than the comics? Are you eating the Word? Kaya sinabi niya, we must eat the Word. It means na gawin natin bahagi ng ating mga buhay. Kaya siya dumarating sa atin sa pamagitan po ng ating supplication, sa ating pagsama when we set a time to really pray and intercede and tayo po ay sumamo sa Kanya sa ating mga pangangailangan. Then He comes to us, He feeds us with His flesh and blood. Kaya marami sa inyo pong mahina, madaling matangay ng sanglibutan sabagat hindi siya dumarating sa iyo, hindi siya nakakarating sa inyo, hindi kayo nakakakain. Ganyan nga kinasabi, siguro mas mainam ba kayo kumain na naman. Pagising natin sa umaga, you must feed your soul with the Word of God and with its presence. Amen? Kaya, He comes to us, minsan mo siya dumarating sa pamagitan ng ating pagsamba. Ito ay malimit na aking naranasan. Sa tuwing tayo po sumasamba, really, I dance before God like David. Hindi po ko nahiya. I dance before Him in the presence of the Lord Jesus Christ. Aking po imagine, I use my imagination that the Lord is in the heaven, here in our midst, sa ating kalagitnaan. And the 24 elders are with us, the four beasts and all the creature, the living beings or the spiritual being worshiping before God. And I am in that midst. I dance before Him. And He comes to me, and alam niyo po, nadadama ko sa aking puso. When we worship God, madalas po tumutulong ang aking luha. Hinihipo niya aking puso. Minsan po ang ating puso sa nakaraan ng mga araw, ito puno ng mga problema, nagiging matigas ng mga minsan sa ating mga sariling kalooban, pinipilit, tumitigas ang ating puso. But when we really seek God, when we really mean business with God, that we want God this day, then He comes to us. He comes to us. Use your imagination, and then He will pour out, and He will give us, and He will come to us a living bread. A living bread. Kaya paglisan natin sa lugar nito, we have been fed na tayo kumain ng buhay na tinapay na salita ng Diyos. Itong kailangan na maraming Kristyano ngayon. Sa iglesia, na ang iglesia hindi sapat ang katulungpon sa conclusion. Ang iglesia ganag sinasabi na ang tao ay gagawa ng desisyon that they will live 100% for God paglisan sa lugar na ito. Anuman, walang pasubali, anuman, even he will die, he will not love himself until death because he has committed himself to the Lord. Ito ang nais ng Diyos at nung tayo dumadalo sa gawain ng Panginoon. Kaya mga kaibigan, siya dumarating sa atin kapag tayo nakakatipon. Minsan sa pamagitan ng sacrament of communion, mamaya we will have our communion. He feeds us with His flesh and blood.
Ito nice niya, kundi tayo mamatay. Sa ibang pagkakataon, Messiah Jesus comes to us as we read Christian literature. Paulit-ulit ko na sinasabi sa inyo ito. We must read biographies of the life of the missionary God has used in the past. Sila po nagsasalita sa atin, and He comes to us. Sa ibang pong gawain, binawal ang ating mga textbook ni Dr. Thompson. Sinasabi daw kapag naalala niyo yung bar na Thompson, huwag niyo basahin ang mga salita niyan. But here we read them because they bring life to us. Amen? At mga Christian literature, at habang ating ginagawang araw-araw na trabaho natin, siya dumarating when we are conscious of His presence. Amen? Kaya i-become a living bread sa atin kung ito'y ating nanaisin. Okay, ang pangapat na kagamitan na ating pong masusumpungan ay ang lampstand, ang ilawang ginto o kandalerong taganas na ginto. Ating pong buksan ang ating mga Bible sa Exodus chapter 25. Okay, buksan po natin ang ating mga Bible sa Exodus chapter 25 verse 31. Pati muna, Brother Raul. Exodus 25 verse 31. Huwag ka nang alas yan. Muna na. Okay, let us see the description of this furnishing. Gagawa kayo ng ilawang ginto. Ang tangkay nito ay panipit na ginto. Ang mga sanga at palamuting bulaklak ay gawin mong parang nakatubos ang tangkay ng ilawan. Lalagyan mo ito ng 6 na sanga, 3 sa magkabila. Bawat sangay lagyan mo ng 3 buko na kamukha ng bulaklak ng almendro. May tampok at talulot. O yun. Ang tangkay naman ay kakabitan mo rin ng 4 na bulaklak na tulad ng nasa sanga. Lalagyan mo ng buko sa ilalim ng mga sanga, isa sa ilalim ng bawat 2 sanga. Ang mga buko at mga sangay gagawin ninyong parang tubo sa tangkay. Parang isang piraso ng panipit na ginto. Gagawa kayo ng 7 ilaw para sa mga patungang ito. Iayos ninyo ito upang ang liwanag nito ay nasa harap ng ilawan. Ang panipit ng miksa at ang bandeya ay lantay na ginto rin. Sa lahat ng ito ay 100 librang ginto ang gagamitin ninyo. Sundin mong mabuti ang planong ipinakita ko sa iyo sa bundok, sabi ng Diyos kay Moses. So, maging ang isa po ay magpasimula sa kaban ng tipan o kaya po mula sa altar kung saan po sinusunog ang mga handog. Ang ilawang ginto ay lagi pong bumabagsak sa ika-4 na bilang. Maging ang isa po ay magpasimula dito, 1, 2, 3, number 4. At maging po sa kaban ng tipan, 1, 2, 3, 4. Lagi pong inyong mapapansin na ang ilawang ginto ay lagi bumabagsak sa ika-4 na bilang. Ito po ay mahalaga sa ating buhay espiritual na ating maunawan. The lampstand represents, ang kandelerong ginto ay kumakatawan sa Pentecost. Pentecost. Ang ika-4 na Levitical na kapistan. Ang ilawang gintong ito, kandelerong kaganas ng ginto, ang sinasabi po nito sa atin ngayon, ito po ang ministry o gawain ng banal na Espiritu sa Mesyas at sa katawan ni Kristo. Ang ilawang ginto ay kumakatuan o sinasabi ito sa atin, listen, the ministry of the Holy Spirit in Messiah and in the body of Messiah. Kapag ang saserdote po ay nagpasok, kung niyo mapapansin, sa banal na lugar, gaya ng aking pinaliwanag, kapag isang saserdote ay nagpasok sa banal na lugar, sa kanyang kanang bahagi ay ang table of showbread, at sa kanyang kaliwang bahagi, in his left side, ay ang kandelerong ginto. Ay hinubog mula sa isang pirasong ginto. At ang pagkakaiba po ng kandelerong ito sa ibang mga kagamitan sa tabernakulo ng kapisanan, ito po ay puno ng palamuti. Kaya ito po ang
ang buong itsura ng, or description ng lampstand. Hindi po nakikita? Okay. Sa description po natin binasa, ang kandilerong gintong ito, ang pagkakaiba sa ibang mga banal na kagamitan, listen, ito po ay puno ng mga ornamentation na sinasabi. Ito po ay puno ng palamuti. Kung yung babasin, sa bawat sanga ay merong 3 klaseng mga palamuti o mga itsura ng mga bagay nito. Wala po tayong panahon na pag-usapan ang bawat sanga. At mga kaulugan ng mga 3 mga ornamentation na ito o palamuti ng bawat sanga ng buong kandelaryo. Kaya, ito po ay mahalaga at kung ito matatapos sa susunod na linggo ang patungkol sa lampstand. Kaya ang pagkakaiba po ng lampstand sa ibang banal na kagamitan, ito po ay puno ng palamuti. Ang ilawang ginto at ang kanya pong mga ilawan. Okay. Ang ilawang gintong ito, ang kandilarong ito at ang kanya mga ilawan, ito po ang kanya mga ilawan, sa bawat itaas o tuktok ng bawat sanga ay meron po silang mga ilawan. Okay. Ang ilawan at yung pong panipit, meron pong panipit para sa mga mitya ng kandelerong ito at yung pong insensaryo o censer kung saan po lalagyan ng libo ng langis. Lahat ng ito ay nagmula sa isang pirasong ginto, hinubog sa isang pirasong ginto at ang timbang ng buong kandelerong ito at yung panipit at yung insensaryo ay 125 libra. Subalit itong isang kandelerong ito po'y tumitimbang ng 100 libra gaya ng ating pinag-usapan. 100 pounds, imagine. Okay. Ito may kailangan kong i-discuss para sa pag-uusapan natin yung mga spiritual application ay magiging maliwanag sa bawat isa sa atin. Ang mga palamuti or ornamentation po ng lampstand ito, okay, ito po mga palamuting ito, okay, ng buong kandelerong ito, minumungkay sa atin na ang mga manifestation, yung pong paghahayag ng banal na espiritu ay attractive, hindi ba? Lampstand, ito pong mga palamuting ito, ay minumungkay sa atin ang mga manifestation of the Holy Spirit ay attractive. Nung po kay bagong Kristiyano, ito mga manifestation ng banal na espiritu, ito pong mga gifts, mga kaloob ng banal na Espiritu Santo. Nung po kay bagong Kristiyano, sinasabi ng aking mother-in-law na kung nais mo mabaptize ng Holy Spirit, mapuspos ng banal na espiritu at ikaw magsasalitang iba't ibang wika, you have to fast. Mag-ayuno ka, sabi niya. At ako po ay naaakit sa mga taong nagsasalita ng iba't ibang wika. Okay, then I fasted and then I have received the gifts of the Holy Spirit which is speaking in tongues. Kaya ito po yung mga manifestation, yung pong paghahayag ng Espiritu Santo ay ito po ay mapag-akit, hindi ba? Ito pong kumakatawan sa mga palamuti ng tabernakulo. Gaya po ng gift of healing. Ito, ako po ay nagbasa ng mga libro patungkol sa mga tao, mga misyonaryo na ginamit ng Diyos sa pagpapagaling. I have read so many books about gift of healing. Kaya ang gift of healing, ito po ay kaloob, manifestasyon, paghahayag ng banal na espiritu. Ito po ay mapag-akit. Whereas, the cross of Messiah is a reproach, hindi ba? Gayun pa man, yung pong krus ng Mesiyas ay isang kahiyan. Hindi ba ngayon, tayo po ay nuusik. Yan po ay krus na pinapato ng Diyos sa ating bilang iglesia. Tayo nagiging ketongin sa maraming mga Kristiyano. Being a barren, naging bog, ito po ay isang kahiyan din nung panahon ng mga unang mga taong ito in the Bible days. If you are barren, ikaw ibog, yun po ay isang malaking kahiyan. So, that is the cross of Christ. Pero yung pong palamuti, yung pong manifestation ng Holy Spirit, ito po ay mapag-akit. So, the lampstand proper, ating pong pag-usapan ng lampstand proper. The lampstand proper, not counting the six side branches ng tabernacle o ng lampstand ito po ay binubuo ng shaft. Okay, this is the lampstand proper po. Ito ang pinakasentro o tinatawag natin poste o alige ng ilawang gitong ito. Ito po ay merong patungan. Sa description po sa ating binasa,
sa Exodus chapter 25, listen, sa description mo natin binasa, parang ang center shaft, o itong pinaka-sentrong poste nito o haligi, ito po ay mas mataas kesa sa mga sanga ng kandelerong ito. Okay? Mas mataas. Atin pong malalaman mamaya bakit ito ay mataas. At aking pong sinabi kanina, merong mga gintong ilawan. Gintong ilawan ang bawat sanga at ang pinaka-center shaft. Ang gintong ilawan na ito ay puno ng dalisay na langis ng olibo. At ang bawat ilawan ay meron pong mga mitsa. Doon po nag-iinaw. Okay. Mula po sa description sa mga palamuti ng alige, gaya ng aking nasabi kanina, ang center shaft ay malaki. So, ang nangyayari po, ang bawat sanga ay merong kanya-kanyang ilawan, merong mga ilawan, ang buong sanga nito. So, ito po ay naglalarawan sa atin na 7 ilawan na puno ng langis ng olibo na nagliliwanag po sa buong banal na lugar. Okay. Ang banal na lugar po ay madilim. Okay, the top view. Ito po yung mga natin malaman. After all this description, pag-usapan po natin ngayon ang banal na lugar. The holy place. Ito po ang banal na lugar. Ito po, ang sukat po nito ay 20 by 10 by 10. Okay? Ito po ang cubic cubits. Listen. Patigdondo ko po ata. Okay. Ang sukat po nito ay 20 by 10 by 10 cubic cubits. Ito po ang holy place, ang banal na lugar. Ang banal na lugar, wala pong sinag ng araw. Listen, ito ay mahalaga. Walang sinag ng araw ang nakakapasok sa pintuan nito. Dahil ito po ay, ang pintuan nito ay makapal na kurtina na yari ng mga balat ng mga hayop. Makakapal. Kaya, ang sinag ng araw ay hindi po nakakapasok sa banal na lugar. Kapag ang kalwalhati ng Diyos ay bumababa sa tood ng tabernakulong ito, ang kalwalhati ng Diyos, ang liwanag nito ay hindi rin nakatatagos sa banal na lugar. Dahil po sa makapal na kurtina nung mahati sa dalawang lugar na ito. So, ang banal na lugar ay napakadilim. Walang kahit na liwanag mula sa kalwalhatian at sinag ng araw ang nakakapasok. So, ang ilawang ginto, ang liwanag nito ang siya lamang pinanggagalingan ng liwanag ng banal na lugar. So, ang ilawang ginto, ang kaganas ng gintong ito, ang tangi lamang pinanggagalingan ng liwanag ng banal na lugar para po maging posible para sa isang saserdote na maglilingkod dito at mataas na saserdote, okay? Para makita niya ang altar of incense, the table of showbread, at ang lampstand itself. Yun po ba yung maliwanag? Okay. Ang mataas na saserdote po, siya po ay pumapasok sa banal na lugar 2 beses. Para po ay kanyang itrim, para putulan niya yung pong mitsa ng ilawan, at magbuhos po ng panibagong langis ng olibo sa bawat ilawan. Ito po'y ginagawa niya sa tuwing gabi at sa pagsikat ng araw ng mataas na saserdote. Lahat ng nakaunawa ay magsabi ng amen. Okay. So, ang ilawang ginto ay, ito po ay tuloy-tuloy na pinanatiling nakasindi. Katulad po ng mga tinapay. Dapat po laging merong tinapay sa mesa. Gayun din pong kaparanan, dapat po ang apoy ay hindi po namamatay. Patuloy po itong nagliliyab. Ito pong apoy dito sa altar of burnt offering sa harapan po ng pintuan ng tabernakulo. Ito po'y patuloy. So the lampstand represents the manifestation of the Holy Spirit, gaya po ng pinaliwanag ni San Pablo sa 1 Corinthians chapter 12 and 14. Okay, let's open our Bible. Pati may saglit. In 1 Corinthians, nandiyan po kayo. Okay, ako po ay malapit na. Malapit ng matras. Nandiyan po kayo.
Okay, gaya po ng aking nasabi, the lampstand na ating pinag-aralan, kumakatawan sa paghahayag ng banal na Espiritu, gaya ng pinaliwanag ni San Pablo sa 1 Corinto, Kapitulo 12 at Kapitulo 14. Ang ipaliliwanag ko naman sa inyo ngayon ay tungkol sa mga kaloob ng Espiritu Santo. Sabi po ni San Pablo sa mga taga-Corinto, lundag sa talatang 4, iba't iba ang kaloob, ngunit isa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit isa lamang ang Panginoon pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit isa lamang ang Diyos na sumasalat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa ay binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasakanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Sa isa'y ipinagkaloob sa pamagitan ng Espiritu ang kakayang magpahayag ng mga aral ng Diyos. As isa'y kakayaang makaunawa ng aral ng Diyos. Ang isang Espiritu ring, iyon ang nagkakaloob sa iba ng malaking pananalig sa Diyos, yung gift of faith. Ang iba po ay merong kaloob nito na meron silang mga pananampalataya na napakalaki. Okay? At sa iba ang kapangyarihan magpagaling ng mga may sakit. May pinakalooban ng kapangyarihan na gumawa ng mga kababalaghan. May pinakalooban naman ng kausayan ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. At may pinakalooban din ng kakayahang makilala kung aling kaloob ang mula sa Espiritu at kung alin ang mula sa masamang Espiritu. Ito pong gift of discernment na makilala mo ang mali sa matuwid. May pinakalooban ng kakayahang magsalita na sa iba't ibang wika. Okay, ito pong manifestation ng Holy Spirit. Ang ilan po sa inyo hindi pa nakapagsalita ng iba't ibang wika. Abang ang binibigay ito ng Espiritu Santo. At sa iba naman, ang magpaliwanag niyon. Hindi niyo po napansin, minsan tayo nag-worship, meron mag-speaking tongues, at meron din mag-translate at magpapaliwanag ng sinabi sa pamagitan ng iba't ibang wika. Ngunit isa lamang Espiritu ang gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi ng iba't ibang kaloob ayon sa kanyang maibigan. Okay, chapter 14, lundag po tayo. Ang pag-ibig, kung gayon, sinasabi po sa chapter 13, na tayo raw magsalita ng iba't ibang wika, kung wala tayong pag-ibig, tayo ay wala rin kabuluhan. Kaya sinasabi sa 14, ang pag-ibig kung gayon, ang inyong pakamitiing na sa ninyo ang mga kaloob na spiritual, lalong-lalo na ang makapagpahayag ng salita ng Diyos. Ang nagsasalita sa ibang wika ay sa Diyos nakikipag-usap. Okay? Chapter 14, kung kayo ay nagsasalita ng iba't wika, kayo ay nakikipag-usap sa kanino? Sa tao ba? Sa Diyos, hindi sa tao. Sapagat walang nakakaunawa sa Kanya, gayunpaman, nagsasalita siya ng mga hiwaga sa tulong ng Espiritu Santo. Lundag sa verse 26, ano ngayong ibig sabihin ng lahat ng iyan, mga kapatid? Sa inyong pagtitipon, gaya ng ating ginagawa sa inyong pagtitipon, may awit, may magtuturo, may maghahayag ng kaloob ng Diyos, may magsasalita ng iba't ibang wika, at meron naman magpapaliwanag ng mga sinabi nito. Amen? Lahat ng ito ay mga paghahayag, mga manifestation of the Holy Spirit. Lahat na nakaunaw ay magsabi ng Amen. Okay. The courtyard of the tabernacle. Okay. Kung saan po nakalagay ang altar burnt offering at laver, ang liwanag na kanilang tinatanggap ay mula sa sinag ng araw. Listen, kung nyo mapapasin, ang altar burnt offering at ang laver, ang liwanag na kanilang tinatanggap, listen, this is very important. Ang liwanag na kanilang tinatanggap dahil po wala silang silong, ang liwanag na kanilang tinatanggap ay mula sa natural light, sa sinag ng araw. Hindi mo ba? Okay, yun po yung tandaan ninyo. Ang bahagi po ng ating Kristiyanong karanasan na kumakatawan sa altar burnt offering at ang ugasan, ito ay ang pagtanggap sa kamatayan ng Mesiyas doon sa krus at ang bautismo ng tubig. Kung kayo po ay nakapasok na dito, tumanggap sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo, nagpahugas ng kanyang dugo, okay, tayo pong lahat, ako po ay maasa ay nakarating na dito. At ang susunod na hakbang ay ang laver, kumakatawan sa water baptism. Marami sa inyo hindi pa na bautismo.
Sana maliwanag na ngayon sa atin kung anong ibig sabihin nito. Amen? Kaya we will have our water baptism. Kung kayo nabautismo ng tubig, nice yung pabautismo muna dahil ngayon naulawan ninyo, go for it. Sabat ngayon sinasabi nyo, goodbye to your old life. Okay? Goodbye. Goodbye. Nandiyan po kayo. Ang mga ito ay ating ginawa habang tayo ay lumalakad sa natural life. Hindi ba? So to speak, tayo tumanggap, tayo nagpabautismo, ito ay ating ginawa nung tayo po'y lumalakad sa natural na liwanag. Ano pong ibig sabihin nito? Mamaya aking po paliliwanag. Subalit po sa oras na tayo ay pumasok sa banal na lugar ng tabernakulo, wala po sinag ng araw. No natural light ang nakakapasok dito. Ang banal na lugar, ang tanging nagbibigay ng liwanag sa kanya ay ang liwang ginto na kumakatawan sa ilawang ginto ay kumakatawan sa lampstand represent what? The manifestation, ang paghahayag, gaya ng ating sinabi ng Espiritu Santo. So base sa katotohanan ito, ang sikat ng araw ang nagbibigay liwanag sa dalawang kagamitan na ito na ating naranasan, at ang ilawang ginto ang nagbibigay liwanag sa loob ng tabernakulo. Okay? Ito lang ang tanging nagbibigay ng liwanag. Base sa katotohanan ito, ano pong ibig sabihin nito sa atin? Ano pong ibig sabihin nito sa atin? The understanding, the knowledge, the wisdom of the church are not to come from the natural light of the world, but from the revelation and the manifestation of the Holy Spirit of God. Amen? Yun po malaga, itong dahilan, bakit ang banal, nakagamitan nito ang kandilerong ito na kumakatawan sa manifestation of the Holy Spirit. Walang sinag ng araw nakakapasok. Ang ibig sabihin noon, ang ating kaalaman, ang ating karunungan, ang ating unawa ay hindi po dapat magmula sa liwanag ng sanglibutan. Nakikita ko ngayon sa maraming manggagawa, kundi nagmumula sa ilaw ng kandilerong ito ang kapahayagan mismo. The revelation na ito'y makukuha mo lang habang kayo nakalood sa presensya ng Panginoon at ang pag-aayag ng Spirit ng Diyos. Amen? Ito dapat ang panggalingan ng iglesia. Ito po ba ang ating nadidinig sa mga pulpito ngayon? Ito ba ang ating nadidinig sa mga pulpito ngayon? Turn it off, Brother Raul. Ito ba ang ating nadidinig sa mga pulpito ngayon? Ang revelation, ang kapaayagan ng ating Panginoong Jesucristo, at ang paghahayag ng Espiritu Santo sa ating kalagitnaan? Ito ba nga ating nadidinig ngayon sa mga pulpito? Hindi. Ano nga ating nadidinig sa mga pulpito? Chismis, paninira, insecurity sa mga pastor, baka sila maagawan. Kaya paglabas mo ng mga tao sa iglesia, chismoso, chismosa, merong galit, may puot sa mga kapwa Kristiyano. They are receiving the natural light of the world. Etong tinatanim sa maraming Kristiyano, sa mga pulpito. Hindi mo ba? Kaya paglabas, parang nag-aagawan, may puot, may galit sa mga kapwa-pastor at mga kapwa-Kristiyano. This is the natural light of the world. They are not the revelation and the manifestation of the Holy Spirit of God. Nakakabaga ang kalagayan ng iglesia. At ako po'y naniniwala bilang yung pastor, ilalabas ng Diyos sa mga Babylonish Christianity, sa maraming iglesia ngayon, ang namumuno, ang ulo ay ang tao sa katawan ni Kristo sa maraming iglesia. Kaya sinabi ko sa maraming mga pastor nung nakaraan, gaya ng nasabi, lahat ng mga pastor dapat matugutan ng ulo, ang ilagay ang ulo ni Kristo sa katawan ni Kristo. Ilalabas ng Diyos yung mga tinawag niya bago pa niya ilagay ang pundasyon ng sanglibutan, na sila'y matulad sa kanyang buktong na anak, ilalabas niya sa maraming mga gawaing Kristiyano yung papansin. We accept Messiah
and are baptized habang po tayo naglalakad sa sanglibutan, hindi ba? Tayo po ay tinanggap si Kristo at tayo napabautismo ng tubig habang tayo lumalakad sa sanglibutan. Ang pagtanggap sa Mesyas, nila po tayo sa dako ng katubusan. We are given the power to enter the plan of redemption. Pagtanggap kay Kristo, tayo po ay binigyan ng kapangyarihan, hindi ba? Na makapasok sa programa ng katubusan, the 7 steps. Being born again of the Spirit of God, dinala tayo po sa banal na lugar ng tabernakulo. The altar burnt offering, ang nangingibabaw po sa courtyard. Okay, niyo po mapapasin. The altar burnt offering, pag-iabot please. Yung altar burnt offering, yung altar kung saan po sinusunog ang mga handog, ay nangingibabaw po sa panlabas na bulwagan. Signifying, listen, kung niyo mapapasin, ang altar nito ang siya po nangingibabaw sa labas ng courtyard. Dahil po, dito nanggagaling ang lahat ng mga aktibidad sa labas. Pinapatay, ang ingay ng hayop, mga serdote, etc., etc. Siya po nangingibabaw sa courtyard. Ang sinasabi po nito sa atin, ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Mesyas ay dapat laging naitataas kapag ang isang tao ay lumalapit sa kaharian ng Diyos. Dapat, kapag isang tao ay lumalapit sa kaharian ng Diyos, ang naitataas ay ang kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Sa banal na lugar, ang nangingibabaw ay ang kandelerong ginto. Signifying ng banal na Espiritu ang siyang nag-empower, siya nagbibigay ng kapangyarihan sa testimonyo ng iglesia. Amen? Nang siya nagbibigay ng kapangyarihan sa testimonyo ng iglesia. Sino po ang iglesia? Ang katawan ng Mesyas, hindi ba? Siya ang liwanag ng sanglibutan. Siya ang revelation of God to mankind. Ang iglesia, ang kapahayagan ng Diyos sa katawan. Kaya, alam po ninyo, is building another lampstand. Sa book of Zechariah, kung nyo mapapasin, in the vision, Zechariah saw 1 lampstand at 2 punong olibo. At sinabi ni Zechariah, ano pong ibig sabihin nito sa anghel na nagbigay ng ganitong pangitain sa kanya? Isang kandelerong ginto at isang 2 olibo. The 2 olive tree represents the unlimited anointing, okay, nang inibigay sa iglesia. Meron lang isang kandelero. Pero po sa Revelation 11, kung niyo mapapansin, when you read Revelation 11, meron ng 2 kandelerong ginto at meron ng 2 punong olibo. It means, yung isang kandelerong ginto, that is the Church of God. Okay? For the past 2,000 years, ang Diyos ang kanyang ginagawa, mula sa kamatayan ng ating Panginoon, itinatayo niya ang kandelerong gintong ito. Inililipat niya ang kanyang katangian, sapagkat gold represent divinity. Okay? Pagka-Diyos. Amen? Kaya, mga kaibigan, we are becoming a lampstand, a light of the world. So the Holy Spirit has the responsibility, ang Espiritu has the responsibility for creating and perfecting the church. Nandiyan ba kayo? The Holy Spirit has the responsibility for creating and perfecting the church. Ang Banal na Espiritu, nasa Kanya ang responsibilidad na likhain tayo sa wangis ng ating Panginoon at gawing ganap ang iglesia. At Kanyang ipresenta ang iglesia sa Panginoon bilang Kanyang babaeng pakakasalan. That is the responsibility of the Holy Spirit. Amen? Creating, perfecting, presenting the church as His bride. Ang aking pong dalangin ngayon, alam po ninyo, sana itong madinig na maraming manggagawa ng Diyos, ng mga pastor, na sana ipresenta ang iglesia ng isang babaeng pakakasalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Ito sana maging pasanin nila, katulad po niya, ng hangarin ni Pablo, para sa mga taga-Korinto, sabi niya, katulad kayo ng isang malinis na dalaga, ipinakipagtipan ko sa isang lalaki, kay Kristo. Ito sabi ni Pablo, sana ito maging hangarin din ng marami mga pastor, na sabihin nila, katulad kayo na nakikinig ngayon, na isang malinis na dalaga, ipinakipagtipan ko
kanino po ay pinagkikipagtipan ngayon ng iglesia? Sa pastor, sa iglesia. Hindi sa isang lalaki, walang iba sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi ba? He will keep you from falling and present you faultless before the Father's throne. Ang banal na Espiritu, sinasabi, is another comforter. Sinasabi po ng ating Panginoong Jesucristo. Isa pang patnubay na sinugo sa atin dahil ang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo ay kailangan na bumalik sa Ama sa kalangitan. Meron dalawang mahalagang gawain ng banal na Espiritu sa Iglesia ng Mesyas. Listen, the first work is the assigning, directing, and empowering the gifts and the ministries of the church. Ito bang unang gawain ng Iglesia? O unang gawain ng banal na Espiritu sa Iglesia? Assigning, namimigay siya, i-directing, siya nag-uutos, at siya nagbibigay ng kapangyarihan sa mga kaloob na ibinibigay niya sa bawat sa atin at paglilingkod ng bawat isa sa atin. Amen? Siya namimigay, siya nag-uutos, siya nagbibigay ng kapangyarihan. Amen? Siya nag-uutos, nagbibigay ng direction paano ito gamitin. The gifts and ministries given to the saints are ways in which the Messiah is revealed. Kaya po, yung mga gifts ninyo na binibigay ng Diyos sa inyo, so we have to seek. Lord, ano po yung gift na binigay mo sa akin? Ano itong kaloob na ito? Ano po itong paglilingkod? Each one of us has been given gifts and ministries. Ito pa mang kaparaanan para po si Kristo ay mahayag sa ating kalagitnaan. Amen? Ito po ang aking dalangin, mga kaibigan. I cannot do it alone. Hindi ko po kaya. We have to know our gift and ministry. We need each other. Kailangan po natin ng bawat isa. Kaya ang bawat joint, tayo po ininintulong sa isang katawan. Ang kamay, kailangan niyang paa. Ang paa, kailangan niyang kamay. We need each other. Amen? Kailangan natin ng bawat isa. We are not independent. We are dependent to one another. Kaya kailangan po natin para sa pamagitan nito, mahayag si Kristo sa atin. Amen? Alam po ninyo, sana magkaroon kayo ng pasanin. Sa gawain ng Panginoon, ang mga pagpaparal niyong tinatanggap, yan po hindi na pansarili sa kapakanan ng pamilya. You have to share God's sa mga pagpaparal ito yung binibigay sa inyo. Amen? Kung ito tinawag kayo sa pagtulong, gawin ninyo ng buong puso sinasabi. Idilig sa mga gifts, sa pagtulong, gawin po natin ang bautising ito. I-revive natin yung ating project for Jerusalem sa ating nakahigit na nangangailangan ng mga kapatid. Sa mga kaibigan at mga magulang, I cannot do it alone. Isa po sa ating mga gagawa dito nakasagit. Ako po yung umiikot ng last Friday. Hindi ko alam po saan ako kumuha, magutang. Nag-emerge sa nangangailangan tayo ng gamot. Kaya, sana po mag-create ng isang committee dito na ang Diyos ang siyang tutulong sa bawat sa atin na meron mga kapatid na nangangailangan. It is time now to move. Amen? Kaya, sana po ay magkaroon tayo ng pasanit. Alaman ninyo ang kaloob ng Diyos at ministeryo na kanyang pinagkatiwala sa atin. Siya ang magdidirect, siya ang mag-assign, at siya rin mag-empower nito. Okay? Magbibigay ng kakayan. Kaya, when you know your gifts, God will present you, God will give you the enablement and kakayan na magawa mo ang kaloob na ito. Second work is the result of the first work. Yung pangalawang gawain ng Banal na Espiritu Santo ay resulta ng unang gawain. It is the forming of Messiah in the saints. Okay? It is the forming of Messiah in the saints. Kapag ikay gumagawa sa direksyon at sa patnubay ng Espiritu Santo at nahayag si Kristo, ang resulta nito, siyempre, si Kristo ay napoporma na huubog sa iyong puso. Hindi ba? Sapagkat hindi na ikaw gumagawa. Nakikita mo siya'y gumagawa at ikaw nagiging daluyan lamang, ang nangyayari, nahuhubog, napoporma si Kristo sa iyong buhay. Alat mo nakaunawa ay magsabi ng amen. Kaya marami sa atin hindi nakakaroon ng pagkakataon ng Espiritu ng Diyos na hubugin si Kristo because we're not using the gift and the ministry na pinagkatiwala sa atin. The first work consists of the giving of gifts and ministries of the Spirit. Ang unang gawain po ito binubuo ng unang pagbibigay ng mga kaloob at mga ministeryo ng Espiritu. Ang pangalawang gawain ito ay binubuo ng paglabas ng bunga ng Banal na Espiritu Santo. The Holy Spirit assigns the gifts and ministries of supernatural wisdom and power, and then
direct, siya po ang magtuturo kung paano natin gagamitin ang mga kaloob na ito. The Holy Spirit also is the law of the Spirit of life. Ang Banal na Espiritu, siya rin po ang kautusan ng Espiritu ng buhay. Siya rin po nagkakaloob ng karunungan at kapangyarihan para magkaroon tayo ng kakayahan to put to death the deeds of our flesh. Did you hear that? Ang Banal na Espiritu, kaya sinasabi siya ang kautusan ng Espiritu ng buhay, sapagkat siya nagkakaloob ng karunungan at kapangyarihan para magkaroon tayo ng kakayahan na patayin ang mga gawa ng ating laman. He has the wisdom. He has the power. Alam niyo po, itong nakaraan na linggong ito, ako'y nagpapasalamat sa Banal na Espiritu Santo na ako'y kay binibigyan niyang pagpipigil. Isa sa mga kaloob ng Espiritu Santo o bunga. Madalas po kasi nung nakaraan na linggong ito, mga araw, kami po ay lumalabas, nagbibigay ng mga invitasyon sa ating pong Saklot Revival na gagawin sa Lunes bukas. At sa tuwing pagdadala namin ng mga invitation dito sa mga pastor, kami po ay naantala. Naantala kami. Ano nangyari sa iyo, pastor? Sabi nila. Ano nangyari sa iyo? Bakit ganito naging relasyon mo sa pastor na ito? Hindi ko alam. Kami nananahimik dito pagkatapos na ganitong sinabi sa amin, hindi ko alam. Sa bawat pastor na puntahan namin, naantala kami, anong nangyari? At meron pong makikita mga Kristiyano na galing sa iglesia na nag-announce ng ganito sa atin. Alam niyo po, sasabihin, kumusta ka, pastor? Galing sila doon at alam niyo po, minsan gusto ko sumagot na patuya, sarcastic. Sasabihin ko sana, 3 beses, nandito yung kapatid na kultong pastor. Buhay pa! Gusto ko sana sabihin yun eh. Alam po ninyo talaga, alam ko galing sila doon. Gusto ko sana. Pero alam po niyo, ako po'y nakakabigil. So, alam mo, sabay nasasabi ko na lang, purihin ng Panginoon. Pero minsan po nakakalusot ang laman. Meron nagtanong sa akin, ay nasabi ko, magdidimanda kaming dalawa ni Pastor Mar. Nasabi ko yun, magdidimanda kami. Kasama ko si Pastor Mar. Pero binawi ko kagad. Ang aking laman, gusto niya, pero ang espiritu ko hindi. Siya nagbibigay ng pagpipigil na ating pong karunungan, na kapangyarihan, na hindi natin magawa ang mga gawa ng laman nito. Amen? Ang mahalaga tayong manahimik at ayahan natin Diyos ang maghatol. Ang panahon na magsasalita, hindi mahalaga kung sino ang tama at mali, ang tinitignan ng Diyos ang reaksyon ng ating mga puso. Reaksyon mo. Ang Diyos ang bahala kung sino mali at sino tama. Ang mahalaga, tinitignan niya, tinitimbang niya tayo, hinahatulan tayo, sinusukat tayo, hanggang sa na tayo napoporma si Kristo sa ating mga puso. Amen? Ito pong gawa, kapangyarihan at karunungan ng Espiritu Santo. Kaya mga kaibigan at mga magulang, yung pong ekspresyon na ang katawan ng Mesiyas, ang ibig sabihin po nito ay katawan ng the anointed one, katawan ng pinahiran ng langis, the one anointed with the Holy Spirit. Ang Banal na Espiritu ay sinugo mula sa kalangitan para gawin ang gawain ng kaharian ng Diyos. The same anointing, alam po ninyo, Messiah Jesus has the Spirit of God without measure. Hindi ba? Messiah Jesus has the Spirit of God without measure. Wala pong sukat ito. Buong kapuspusan ng Espiritu ng Diyos taglay niya. The same anointing, listen, the same anointing will one day rest on the body of Messiah. Isaiah chapter 60. That same anointing without measure will rest upon you one day during the millennium, 1,000-year reign of the Lord Jesus Christ and His Messiah. Isaiah 60 sinasabi, even kings will be drawn into the light, which is the light emanating from the light of the Lord Jesus Christ in our lives. Amen? Subalit sa kasalukuyan, tayo bibinigyan ng mga kaloob ng Banal na Espiritu Santo para ating pong gawin ang trabaho. Listen! Subalit sa kasalukuyan, tayo bibinigyan ng kaloob ng Espiritu ng Diyos sa pagtayo ng katawan ng Mesiyas. Sana po makakuha ito. Ang Espiritu ng Diyos, binigay sa atin trabaho ng Banal na Espiritu sa pagtayo, hindi pagsira, hindi pagwasak, hindi pagbuwag ng katawan ng Mesiyas. Ang katawan ng pinahiran ng langis,
the body of the Anointed One. Kaya we Christians are to be coming each day into increased subjection to the Spirit of God. Kaya marami mga Kristiyano ngayon, kaya makalaman ng mga bagay kanila nasasabi sa pulpito, sapagkat ang mga Kristiyano ngayon, mga pastor, manggagawa, hindi sila sa bawat araw nagpapasakop na malalim sa banal na Espiritu Santo. Each day, increase subjection. Para po ano? Para maitayo natin ang katawan ni Kristo sa bawat sa atin. Amen? So, kung inyong buhay relasyon sa ating Panginoon, wala kayong malalim na pagpapasakop sa banal na Espiritu Santo, hindi nyo maitatayo ang katawan ni Kristo. Sa loob ng halos ng 2,000 taon, majority po sa mga Kristiyanong iglesia ay nagsalita, nagpahayag patungkol sa Mesiyas at kanila pong tinangkang gawin ang gawain ng Mesiyas. Subalit, sa maraming pagkakataon ng banal na Espiritu ay hindi pinahintulutan na mag-supervise, mamahala at i-empower, bigyan ng kapangyarihan ang kanilang pagpapagal. Ang gawain ng karya ng Diyos ay ginawa sa pamagitan ng karunungan at kapangyarihan ng tao. Consequently, dahil po dito, wala pong naging supernatural na karunungan at kapangyarihan na lagi at dapat sumusunod sa katawan ng pinahiran na langis. Ang naging resulta po ng ganitong makalaman na gawain ay nakabibigo. The world has not seen Jesus to the extent we desire. Ang sanglibutan po hindi nakikita si Jesus doon sa laki na ating ninanasa. At hindi na nakikita si Jesus sa kasalukuyan, sa lawak na ating ninanasa. Ngayon na, panahon na para sa Iglesia ng Mesiyas na ibigay muli sa banal na Espiritu ang responsibilidad na talaga namang Kanya. At ito ay gawin ganap, perfecting, and bigyan na siya ng kapangyarihan na ang testimonyo at patuto ng Mesiyas dito sa sanglibutan. Ibigay sa Kanya ang responsibilidad nito. The Spirit of God is God! The Spirit of God is God. Siya po ay Diyos. He is able to perform all the operation and the tasks of the kingdom of God. Kaya niya. Our job is to bring ourselves into subjection to the Spirit of God. Ang ating pong trabaho ngayon ay tayo bigay ng ating sarili sa pagpapasakop sa banal na Espiritu Santo. Ang tanong, will we do this, pastors and servant of God? Ito ba ating gagawin sa kasalukuyan? One of the main concern of the Holy Spirit is the holiness of the members of the body of Christ. Ito po one of the main concern. Ito isa sa mga pinakamahalagang tungkulin ng banal na Espiritu Santo ay ang kabanalan ng mga miyembro ng katawan ng Kristo. Ang banal na Espiritu, lagi tayong papatnubayan doon sa paglaki ng kabanalan at sa pagsunod sa banal na Espiritu Santo ng Diyos. It is the Holy Spirit and only the Holy Spirit who has the wisdom and the power to create holiness in the members of the body of Messiah. Tanging siya. Tanging siya. May karunungan at kapangyarihan na siya makapaglilika ng kabanalan sa loob ng mga mananampalataya. Amen? Amen? Kaya, the lampstand was solid gold. The lampstand, yung kandilero, ito may buong ginto. Ang sinasabi ito sa atin ng testimonyo patutunang Mesiyas ay divine in substance. Banalan naman ito. Tayong mga tao ay pwede nating pagsabi sa ibang testimonyo ito, subalit ang testimonyo mismo ay hindi ito makikita, cannot be brought into being by human wisdom and energy. Gold represents divinity. But the lampstand, ang iglesia, ay nagbibigay ng liwanag. The testimony of God to the earth was pure gold. Sabi dali sa naginto. Only the wicks resting the 7 lamps were not gold. Yung po lang meat siya sa mga ilawan. Ang hindi po ginto. Sa kadalerong ginto, yung po meat siya. And the wicks, W-I-C-K-S, wicks and meat siya, symbolize people. Ang meat siya, siya lang po kumakatawa sa tao. People, the channel through which the oil of the Holy Spirit flows. Tayo po ay nagiging sisiglan na ang langis ng Espiritu ng Diyos ay maagos sa atin. Amen? Kaya it is the Holy Spirit in us who bear witness of the crucified and resurrected Lord Jesus Christ. Kaya kung banal na Espiritu Santo, siya lang nakagawa nito. Gaya ng aking pong sinabi kanina, the lampstand of the tabernacle of the congregation, ito ay katulad ng Levitical Feast of Pentecost, pareho po nga sa ika-4 na bilang, sa 7 elemento. The 7 elements, ako'y magtatapos na,
The 7 elements, yung pong 7 kagamitan na ating binasa kanina, o yung ating tinalakay, and the 7 feasts na tinalakay ni Pastor Ron. The 7 feasts, okay? Represents, among other things, the development of Messiah in the believer. Yung 7 kagamitan, ito ay kumakatawan sa paglago o paglaki ng Mesiyas sa loob ng mga mananampalataya. Kaya tinuturo po sa atin na ang Pentecost, number 4, ikapat na bilang, sa lahat ng kanyang kalwalatian at kapangyarihan. Hindi pa ito ang kapunuan or the fullness ng paglaki o paglago ng Mesiyas sa loob ng mananampalataya. There is more for us to press into. Amen? Kaya ika-4, meron pang 3 kagamitan na dapat nating maranasan. Meron pa na dapat tayo magpunyagi na maabot na ipinapaabot sa atin ng Diyos. Kaya sabi ni Paul sa Philippians chapter 3 verse 14, tuwid ang aking pagtakbo patungo sa hanggan upang matamuko ang gantimpala na walang iba kundi ang pagkatawag sa atin ng Diyos kay Kristo Jesus sa buhay na walang hanggan. Amen? Kaya itutuloy po natin ang pag-aaral nito sa sunod na linggo. Nawa po sa puto ito inyong naunawa ng gawain ng Banal na Espiritu Santo sa kanyang iglesia. Tayo po lahat ay manalangin. Tayo po lahat ay manalangin. Can we bow our heads, please? Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon, sa inyong ginagawa sa aming kalagitnaan. We thank you, Lord, for your goodness. Salamat po, Panginoon, na umaantabay ka sa aming Panginoon, sa aming pong paglago, sa aming buhay espiritual. Nawa po mga salita na didinig ng aking mga kapatid, kasi mula pa lamang sa Sunday School, hanggang sa service na ito, Panginoon, ay matanim sa aming mga puso. O Espiritu ng Banal na Diyos, tulungan niyo po kami na huwag ka mabigyan ng kalungkutan o mag-grieve ka sa katigasan ng aming mga puso, sa paggawa ng aming mga sariling kalooban, na para baga nalalaman namin yung lahat ng mga bagay. Patawarin niyo po kami, O Diyos. Patuloy kang kumilos sa iglesia. Gawin mo ang iyong trabaho. Assign, Lord. I-direct mo, i-empower mo ang mga kaloob, ang mga ministries na pinagkatiwala mo sa bawat sa amin. Nagawin namin mga bagay nito hindi sa amin sa mga sariling kapakanan lamang, Panginoon. Kundi gawin namin, Panginoon Diyos, para maitayo ang iyong iglesia. Mahayag si Kristo. Panginoon, dalahin ko ipatong mo ang iyong mga kamay para mabuksan ang aming mga unaw at mga mamata, para makita namin ang aming kalagayan sa katawan ni Kristo. Anong aming bahagi? Sana, Panginoon, ang aking mga kapatid na nag-a-attend dito, huwag sila maging kontento lamang na mag-attend ng Sunday, paglabas dito, para bagang business as usual. Business as usual, Panginoon, parang wala bang nangyari. Panginoon, gawin mong totoo mga bagay nito sa kanilang mga buhay. Na mga salitang ito ay mismong itong pinakalaman mo, pinakalikas mo. Panginoon, Panginoon, hipuin mo ang mga puso itong minsan tumitigas sa kapalaluan. Sa pagnanasa sa sanglibutan, nagbulag kami sa maraming mga bagay, materyales, at kaniningan ng sanglibutan ito. Panginoon, biyakin mo ito sa mga puso ng mga anak. Alisin mo, Panginoon, ang umaadlang sa kanilang mga mata. Para, Diyos, magawa mo ang pangalawang gawain na iporma mo si Kristo sa iyong mga puso at buhay. Alam ko, O Diyos, sa mga panahon na darating, tatawagin mo ang maraming mga tinawag mo, mga pinili mo, the remnant, Lord, the holy remnant. Aalisin mo sila sa mga Babylonian Christianity, Panginoon. They will not be content, Lord, sa kalamang nadidinig at ginagawa ng maraming mga makalaman na mamanggagawa.
Lord God, Lord God. Open the eyes, Lord, the eyes of thy servant. Para, O Diyos, ang iglesia ay kanilang ipagkatipan na para sa dalagang malinis, birhen, Panginoon, sa isang lalaking walang iba kundi ang aming Panginoong Kristo. Forgive us, O God, if we grieve thy blessed Holy Spirit. He has the wisdom, He has the knowledge, He has arranged circumstances in our lives. Siya, Panginoon, nag-arrange sa mga pangyayari sa aming mga buhay.